Pumunta nga pala kami ni Peter sa Trollstigen at Geiranger nung summer. Ito ay ilan sa mga kilalang tourist attractions dito sa Norway na talaga namang dinarayo ng mga turista galing iba't ibang lugar. Hi guys, we are going to Trollstigen. We are inside the ferry now. First we're going to Åndalsnes, then Trollstigen, then Geiranger, and then Geiranger Skylight. So that's our itinerary for today. Ayan, ang dami naming pupuntahan. Talagang excited ako. First time ko kasi makapunta ron. Nagluto na rin ako ng pagkain para may baon kami. At syempre, hindi mawawala ang adobo. Ang ganda ng view sa daan kahit maulan sa iba naming nadaanan. Hindi ko na malay na 2.5 oras na pala yung biyahe namin galing Molde papunta sa Trollstigen. Huminto muna kami dito sa troll shop bago umakyat ng bundok. Kapansin-pansin ang malaking rebulto ng troll. Ayan, may mga nakasalubong kaming mga turistang kababayan natin na palabas dun sa troll shop. Ang troll shop ay bilihan ng mga iba't ibang klaseng souvenir dito sa Trollstigen kaya tumingin-tingin rin muna kami. Bago umakyat ng bundok ay kapansin-pansin ng sign na may 10% inclination. Nung una kinabahan ako nung nakita ko yung sasakyan na tumatawid dun sa tulay kasi parang nakakalula kaya huminto muna kami. Nakiwiwi muna sa bundok, charot. Napalitan ng excitement yung kaba ko kasi ang ganda rin talaga ng view, nakaka-amazed. Ang Trollstigen ay kilalang daan paakyat ng bundok na nagkukonek sa isang nayon at bayan dito sa Norway. Ito ay may matarik na daan paakyat ng bundok at kilala ito dahil sa 11 hairpin bends na to. Ito ay may pakurbang daan katulad nung si hairpin kaya 11 times kaming lumiko paakyat ng bundok. Kapansin-pansinin yung mga falls o talon sa paligid na to kaya talagang nakaka-amaze. First time ko makakita ng falls sa gilid ng daan. Bukas itong Trollstigen kapag summer hanggang autumn. Sarado naman ito kapag winter para maiwasan yung mga aksidente. Ilang beses na rin nakapunta si Peter dito kaya kabisado niya na yung lugar. Nag-hiking rin kasi sila dito dati. May viewpoint dito sa tuktok ng Trollstigen. May souvenir shop at kainan din. Kaso maulap nung pumunta kami kaya hindi masyadong kita yung view nung nasa taas na. Pero nakakamangha pa rin sa ganda. Hindi na kami tumuloy sa Geiranger nung araw na yon. Ini-schedule na lang namin sa ibang araw. At ito nga, bumalik ulit kami nung maaraw na. Na-traffic pa kami nung una dahil sa mga baka, charot. Dito kasi sa Norway may mga lugar talagang tumatawid yung mga hayop kaya may mga signage. Nadaanan namin yung Trollstigen kasi ito rin yung daan papuntang Geiranger. Kaya huminto muna kami para enjoyin yung view. Wala pa masyadong tao nung dumating kami. Kaya naglakad-lakad muna kami. Pumunta rin kami sa viewpoint. May mga platform dito kung saan kita mo yung view sa ibaba. Ayan, umauraw-araw din muna kami. Sabi ko nga kay Peter, kahit ilang beses siguro akong pumunta dito, hindi ako magsasawa dahil napakaganda ng view. Kita na yung mga falls kapag nasa viewpoint, hindi katulad nung unang punta namin na hindi maaninag. Kita na rin dito yung 11 hairpin bends. Ito yung dinaanan namin pasikot-sikot paakyat ng bundok. Pagkatapos na to, dumiretso naman kami papunta sa Geiranger. Dito rin yung daan sa tuktok ng Trollstigen. Nakaka-amaze yung view. Talaga naman nag-enjoy ako. Busog na busog yung mata ko sa ganda ng mga view. Ang Geiranger ay maliit na village sa dulo ng Geiranger Fjord na dinarayo ng mga turista. Pwede ka rin magrenta ng talking electric car bilang tour guide. May GPS ito at available yung audio sa 6 na languages. Nag-ikot-ikot muna kami ni Peter dito sa lugar. May mga iba't ibang shops and restaurants din dito. Kilala ang Geiranger Fjord dito sa Norway bilang cruise ship destination kaya mapapansin nyo may cruise ship na nakadaong. Pumunta kami sa ticket office para mag-avail ng tour. Bumili kami ng ticket para sa Geiranger Fjord tour. Sakto paalis na yung ferry nung bumili kami. Marami kaming mga nakasabay na turista. Yung katabi ko nga may super cute na baby pa. Tapos yung iba naman mga hikers. Excited kami pareho ni Peter. First time niya rin kasi dito sa Geiranger. Sabi niya hindi raw siya matuloy-tuloy dati. Ako lang daw pala yung hinihintay para matuloy. Naks. At ayan, nagsimula na nga yung tour sa Geiranger Fjord. Ang daming magagandang waterfalls sa paligid. Isa sa mga kilalang falls dito sa Geiranger Fjord ay ang Seven Sisters Falls. Ito ay 7 magkakatabing falls at ang katapat naman nito ay ang Sutor Falls. Ang Geiranger Fjord ay isa sa mga pinakakilala at pinakadinarayong fjord dito sa Norway. Ang fjord ay makitid at mahabang anyong tubig na napapalibutan ng mga bundok. Ito ay nabuo mula sa glacier. Kilala rin ang Norway dahil sa dami ng fjords at magagandang view na to. Nakakamangha ang ganda ng mga falls sa fjord. Ito nga pala yung Sutor Falls na nabanggit ko kanina. Puro wow na nga lang yung nasasabi ko nung time na to kasi sobrang na-amaze talaga ako sa ganda. At natapos na nga yung 1 oras na tour namin, talagang nag-enjoy kami pareho ni Peter. Ang sunod naman namin pinuntahan ay ang Geiranger Skywalk. Ito ay viewpoint sa taas ng Dalsniba Mountain kaya nag-drive kami paakyat. May nadaanan kaming lake habang paakyat ng bundok. Sobrang ganda ng kulay, nakaka-amaze, sobrang blue. Pasikot-sikot ng daan papunta sa Skywalk paakyat ng Dalsniba Mountain. 1,500 meters above sea level yung elevation kaya mataas din. May mga snow pa rin dito sa bundok kahit summer na.
na kaya ang lamig nung paakyat kami. May 25 minutes rin yung biyahe namin galing Geiranger Village papunta dito sa Geiranger Skywalk. Nag-ikot-ikot muna kami dito pagdating namin. May cafe rin dito sa viewpoint. Ito yung view sa gilid ng cafe. Hindi ako makapaniwala na nasa tuktok kami ng bundok. Kita rin dito yung Geiranger Fjord. Pati yung malaking cruise ship kanina, talagang nakaka-amaze yung view. Nag-ikot-ikot muna kami sa paligid. Marami ring mga turista na dito nung dumating kami. Nalulula ako kapag tumitingin ako sa baba kaya hindi ako makasama dun kay Peter sa pinupuntahan niya. May hikers din dun sa medyo baba pa. May platform din dito dun sa kabilang gilid. Dun maraming turista. Andito kasi kami sa kabilang side. Lumipat rin kami pagkatapos maglakad-lakad. Pumasok rin kami sa cafe. Malamig at mahangin rin kasi sa labas. Warm and cozy yung ambience ng cafe. Nagbebenta rin sila dito ng iba't ibang souvenirs. May iba't ibang food and drinks rin sila like coffee, pastries at kung ano-ano pa. Feel na feel nga namin yung pag-upo dito sa gilid kasi ang ganda ng view sa labas. At nag-drive na nga ulit kami pababa ng bundok pagkatapos namin mag-ikot-ikot sa skywalk. Marami kaming mga nakasalubong na turista papunta sa skywalk. Nakakamangha talaga yung view nung pababa na lalo na yung mga lawa sa taas ng bundok. Huminto rin kami sa dalawa pang viewpoint habang pabalik na. Kitang-kita yung ganda ng Geiranger Fjord. Dati kasi sa picture online ko lang to nakikita. Ngayon, totohanan na talaga. Kaya talagang nakaka-amaze. Na-traffic ulit kami nung pauwi na dahil sa mga tupa. Ang cute nila tumatawid. Pero hinayaan namin at hinintay namin silang tumawid bago kami tumuloy. At bumiyahe na nga kami pauwi. Dito ulit kami dumaan sa Trollstigen. May 4 na oras rin yung biyahe namin pauwi pero worth it naman dahil sa ganda ng mga lugar na napuntahan namin. Ayun lang, sana po nag-enjoy kayo. Thanks for watching. Ingat!